Eto mga sangkay, mayroon pong bagong survey na lumabas at eto nakakagulat po yung resulta. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. This is me. Once again, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At eto nga po, mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang lumagapak na survey tungkol kay PBBM at Vice President Sara Duterte. So ngayon mga sangkay, mayroon pong kaibahan ang survey na ito kaysa sa mga naunang survey. At pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito po yung aalamin natin ngayon, mga sangkay. Kasi lumapag ang balita na ayon po dito, si PBBM ay muling nakakabawi sa survey. Umangat daw po ngayon sa survey si Pangulong Marcos, samantalang si VP Sara ay bumagsak ng kaunti. So ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Ito, tingnan po natin. Okay. So ayon po dito, President Marcos Jr. recovered majority trust performance ratings in the first quarter of 2026. Mukhang maganda po yung pasok mga sangkay ng 2026 kay PBBM. While approval for Vice President Sara Duterte fell to a record low, a new Okta poll showed as the two leaders' public standing moved in opposite directions amid the dipping oil crisis. So ito po ang resulta mga sangkay ng survey. Tumaas si PBBM, bumagsak si VP Sara. Ayon dito mga sangkay, the nationwide poll by Okta Research, which surveyed 1,200 adults face-to-face. Mula daw po ito sa March 19 hanggang 25, nakita daw po na ang tiwala kay PBBM ay tumaas ng 6 na puntos to 54%. At ang kanyang performance satisfaction climbing 4 points to 55%. So, pataas po ito, hindi po pababa mga sangkay. Kita nyo nga naman mga sangkay, ano? Nagbabago ngayon yung survey. At alam nyo, hindi naman na kailangan ni PBBM to, mga sangkay, kasi isang beses lang naman po tatakbo ang Pangulo sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi na po magre-re-elect yan. Ang kailangan po talaga dito na ma-maintain si VP Sara. Kasi kung nag-i-aim siya na maging Pangulo, nangangarap siya, o talagang gusto niya yung pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, then kailangan niyang kumbaga ipanalo itong survey na kahit anong mangyari, dapat manatili po siyang nasa tuktok. Duterte's trust held at 55%. Statistically unchanged. Wala na pong pagbabago. But her performance, pero dito mga sangkay, sa kanyang performance rating, nagkaroon po ng slightly down by 4 points to 50%. So, ayan po ang nangyari, mga sangkay. Bumaba ng 4 points itong si VP Sara to 50%. So, ano nga bang nangyari, mga sangkay? So, tingin nyo, ano ba ang naging epekto nito? Bakit nangyari ito kay Vice President Sara Duterte na bumabagsak po ngayon? At delikado ito mga sangkay kasi tumatakbo po siya ng Pangulo. Diba? Nag-announce po siya na tatakbo siyang presidente ng Pilipinas. At we all know naman na karamihan sa mga nauunang nagdideklara sa pagkapangulo ay natatalo. 'Di ba? Tandaan po natin,
Si President Duterte, late, super duper late, nag-declare ng pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Si PBBM, ganun din, late nung nagdeklara na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So, ganun po yung mga strategy. Pero kapag ikaw ay maagang nagdeklara, maaga ka rin masisira. Ganun po mangyayari dyan, mga sangkay. So, ang survey na ito ay ginawa sa gitna po ng oil crisis dahil po sa gera ng US, Israel, at Iran. Ngayon, mga sangkay, mayroon din pong build-up sa pangalawang impeachment case laban po kay VP Sara. So, ang tingin ko dito, mga sangkay, na nakaaapekto kay VP Sara, ito pong impeachment case. Kasi mukhang ito po yung dumudurog sa kanya ngayon. Lalo na hindi po siya nagpapakita, mga sangkay, sa hearing. So, wala pong paglilinaw sa mga akusasyon. Wala pong sagot sa mga accusations. 'Di ba? Yung mga pasabog pa lamang po ni Madriaga, matitindi na 'yun. So may mga susunod pa pong mga survey, mga susunod pang hearing na magaganap at ayon po doon, may mga pasabog po silang mga matitindi pa. So lalo pong maninilikado dito ang ratings ni VP Sara. Kapag nagkataon, isipin nyo, medyo malayo-layo pa po ang 2028. So kapag nagtuloy-tuloy itong mga ganitong klaseng survey, tapos may tuloy-tuloy din pong atake kay VP Sara kasi kahit naman sabihin pa po natin na itong impeachment complaint ay legal process ito. Pero hindi din po natin maaalis na pampolitika din po yan, mga sangkay. Political strategy, gusto talagang maalis si VP Sara. At hindi na po natin mababago yan. Ganyan po ang politika sa Pilipinas. So, kailangan dito makasurvive si VP Sara sa taong ito. Dahil kung hindi siya makakasurvive, pagdating ng 2028 or 2027, bagsak na po siya. Kahit siya itumakbo, matatalo po siya. 'Di ba? So, ito ang area, mga sangkay, ng trust and performance ratings ni PBBM. Dito sa trust, tingnan po natin, mga sangkay. Noong 2025, 48% po siya. Noong 2026, first quarter, 54%. So, plus 6 po siya. So, ito po, NCR, 42% noong 2025, 51% noong 2026. Nag-plus 9 po siya dito. Sa balance Luzon, 54% noong quarter 4 ng 2025, 59% noong 2026 first quarter, plus 5. Sa Visayas, mga sangkay, 50% tapos 54% noong 2026 first quarter, plus 4. At ang nakakagulat, mga sangkay, na pangyayari ay ito. Mindanao, 36%, 45% Mindanao to nung 2025, 36% si PBBM sa Mindanao. Pagdating po sa trust rating. Tapos 45% ngayong 2026 first quarter. Plus 9 po siya sa Mindanao. Anong nangyayari? Anong nangyayari, mga kaibigan? Ngayon, ito na, performance. Pagdating sa performance, noong quarter 4 ng 2025, 51% si PBBM. Tapos biglang naging 55% noong quarter 1, 2026. So sa NCR, sa performance ni PBBM, 43% noong 2025. Pagpasok ng 2026, 53%. Plus 10 po siya sa NCR. Sa balance Luzon, ito medyo negats po dito. 58% noong 2025 katapusan at 57% noong 2026 quarter 1. Negative 1.
Sa Visayas, mga sangkay, eto. Matindi din po, oh. Umangat. Nung last quarter ng 2025, 51%. 56% mga sangkay nung 2026. Plus 5 po siya. Sa Mindanao, 42% nung last quarter ng 2025. Pero 51% ang nakuha niya nung quarter 1, 2026. Plus 9 po siya. Mindanao. So, malaki pong inaangat. Nakakagulat kasi Mindanao ito eh. So, ito yung kay VP Sara. Ang dami pong negative. Kunin na lamang po natin. Of course, Mindanao. Ito, Philippines. Yung trust ratings niya nung quarter 4, 2025, 53%. Tapos, nung quarter 1, 2026, 55%. Nag-plus 2 po siya pero bumaba po siya ng kaunti mga sangkay. No? Hindi po nagtuloy-tuloy ang pagtaas. So may negative 1 po siya dito sa NCR. Nag-plus 1 po siya dito sa Mindanao, 90%. Oh, pero, ayan po, Mindanao, plus 1, 90%. Plus 2 sa Visayas, plus 4 sa Balance Luzon. Dito siya nadali mga sangkay sa performance. Sa performance, puro negative. Sa NCR, mga sangkay, sa buong negative 4 po siya sa buong Pilipinas. Sa NCR, nag-negative 7 po siya. Sa Balance Luzon, nag-negative 6. Sa Visayas, nag-negative 4. Sa Mindanao, nag-plus 4 po siya dito. So, ito po yung nangyayari mga sangkay. So, anong ganap? Bakit ganito? Ano sa tingin niyo ang naging problema ni VP Sara dito? Puro negative to. Mindanao lang ang medyo okay. Anong tingin niyong problema dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.